Let review new curriculum for Filipino major, Part 3B, 50 actual LET questions with rationale. This is JM Pedagogical Blog Review. Direction: you may get your note to answer and to record your score. There's a timer for each question. You are free to pause the video if the given time is limited for you. Do not hesitate to finish this video, for you are the next licensed professional teacher. Okay, let's get started. D. Procedural. Ang tekstong prosedural ay naglalahad ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain. Kung ang guro ay gagamit ng pagbe-bake ng cake bilang lunsaran ng aralin, angkop ang tekstong ito upang ipakita ang proseso ng paggawa. Sanggunihang aklat. Ito ang uri ng aklat na ginagamit upang makakuha ng tiyak na impormasyon. Kabilang dito ang disyonaryo, encyclopedia, atlas, almanak at iba pang aklat na nagsisilbing sanggunian sa pag-aaral o pananaliksik. C. Pares minimal. Ito ang tawag sa pares ng mga salita na magkaiba ng kahulugan, ngunit magkapareho ang lahat ng tunog maliban sa isa. Halimbawa, pasa at basa. D. Request, reciprocal questioning. Ang estratehiyang ito ay nakatuon sa mataas na antas ng pag-iisip. Sa pamamaraang ito, parehong guro at mag-aaral ay bumubuo ng mga tanong sa isa't isa hinggil sa teksto, tula. Kaya nahahasa ang kasanayan sa pagsusuri, interpretasyon at mas malalim na pag-unawa. Talumpati. Ito ay isang uri ng teksto na sadyang isinulat upang ibigkas sa harap ng madla. Layunin nitong magpahayag ng saloobin, manghikayat, magbigay kaalaman, o magpaliwanag sa isang paksa. P. Ang Hunsoy Cebu. Isinulat sa kontekstong Cebuano, ang kwentong ito ay nagpapakita ng paghihirap ng mga tao sa panahon ng digmaan, partikular sa epekto nito sa kabuhayan, pamilya at lipunan. C. Lathaline. Sa larangan ng pamamahayag, ang lathalain o feature article ay gumagamit ng inverted pyramid structure, kung saan ang pinakamahalagang impormasyon ay inilalagay sa unahan, kasunod ang mga detalye, at ang hindi gaanong mahalaga ay nasa hulihan. B. Upang mabigyang daan ang panitikan na sumasalamin ng ating pagka-Filipino,
Ang mga obrang tulad ng Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere, at El Filibusterismo ay nagpapakita ng kasaysayan, kultura, damdamin at panlipunang realidad ng mga Pilipino. CKWL. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa aktibong pagkatuto. Pinahihintulutan nito ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang alam na tungkol sa COVID, magtanong ng mga bagay na nais pa nilang malaman, ibahagi ang mga bagong natutunan pagkatapos ng talakayan. Emilio Jacinto. Siya ang tinaguriang utak ng katipunan at ginamit ang sagisag panulat na di mas ilaw sa kanyang mga revolusyonaryong sulatin. Pagbasa. Ito ang proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan mula sa mga nakalimbag na titik at simbolo sa pahina. Layunin nitong maunawaan ang nilalaman ng teksto. Parirala. Lahat ng halimbawa ay grupo ng mga salita na walang buong diwa, kaya't sila ay mga parirala. Hinggil sa patubig, ang mga tumayo, matalino't masipag, sa gulang na 8. Pagsagot sa tanong na pasanaysay. Bagamat bahagi ito ng tradisyonal na pagtataya, ito ay mas nakatuon sa pagsagot ng tanong sa papel, hindi sa aktwal na paggamit ng wika sa tunay na konteksto. Hindi ito nagpapakita ng performance-based o real-world application ng kasanayang pangwika. Muebles and Celia Mesa Tocador. Ito ay halimbawa ng hyponym kung saan ang muebles ang superordinate term, mas malawak na kategorya, at ang Celia Mesa Tocador ay mga subordinate terms o hyponym na kabilang sa kategoryang iyon. Basal. Ang tagumpay ay isang pangalang basal dahil ito ay di nakikita o nahahawakan. Tumutukoy ito sa isang diwa, damdamin o kaisipan. Teoryang humanist. Binibigyang diin ng teoryang ito ang kabuuan ng mag-aaral, emosyon, saloobin, motibasyon at personal na pag-unlad.
Sa pagtuturo ng wika, mahalaga ang payapa at positibong kapaligiran upang maging bukas ang mag-aaral sa pagkatuto. B. Teodoro A. Agoncillo. Ang tinutukoy ni Carmen Guerrero Nakpil bilang madamdaming mananalaysay dahil sa kanyang makabayang pananaw at masiglang estilo ng pagsasalaysay ng kasaysayan. Kilala sa kanyang akdang The Revolt of the Masses na tumatalakay sa buhay ni Andres Bonifacio. B. Existential. Ang pangungusap na existential ay nagpapahayag ng pag-iral o pag-uusbong ng isang bagay. Ang panandang ginagamit ay may o mayroon. Halimbawa, may nanalo na. Ipinahahayag na mayroong nanalo kaya nagpapakita ng pag-iral. C. Modified Close. Sa Modified Close Test, may nakahandang talaan ng mga pagpipilian para sa bawat patlang. Ginagawa ito upang tulungan ang mga mag-aaral, lalo na sa mababang antas, na makapili ng tamang salita batay sa konteksto. D. Kolokyal. Ang salitang konti ay isang halimbawa ng kolokyal na antas ng wika. Ito ay pinaikling anyo ng salitang kaunti na karaniwang ginagamit sa impormal na usapan. C. Pagdulog moralistic. Ang pagdulog moralistic ay nakatuon sa pagsusuri ng panitikan batay sa bisa nito sa kaasalan, kaisipan at damdamin ng tao. Layunin nitong tukuyin kung paano nakaaapekto ang akda sa moral na pag-uugali at pagpapahalaga ng mambabasa. Sa ganitong pagdulog, mahalaga ang tanong: ano ang aral o pagpapahalagang makukuha sa akda? Di pinaglaanan. Ang salitang may salungguhit ay pinagbuhusan ng husay sa pagtahi, na nangangahulugang may ibinigay o inilaan na panahon, galing at pagsisikap sa paggawa ng watawat. Kaya ang kasing kahulugan nito ay pinaglaanan. Si kilikili. Ang salitang kilikili ay hindi inuulit, bagkus ito ay isang payak na salita na tumutukoy sa bahagi ng katawan, armpit. Hindi ito resulta ng pag-uulit ng salitang ugat, kundi ito ay buong salita na may sariling kahulugan. B2 at 3.
Ang wastong paglalahad ng panuto sa isang pagsusulit o gawain ay dapat malinaw na nagpapabatid kung anong kasanayan ang sinusukat at paano inaasahang sasagutin ng mag-aaral ang tanong o gawain. Ito ay mahalaga upang maging tiyak ang layunin ng gawain, maiwasan ang kalituhan sa pagsagot. Matayan ng wasto ang kasanayang nilalayon. Si formulasyong panlipunan. Ang walang anuman ay isang formulasyong panlipunan dahil ito ay nakaugaliang tugon sa pasasalamat. Hindi ito literal na nangangahulugang wala talaga, kundi isang kultural na pahayag ng paggalang o kababaang loob. B. Humanidades. Ang humanidades ay tumutukoy sa mga sining at disiplina na nakatuon sa pag-aaral ng tao, kultura at pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Kabilang dito ang musika, teatro o dula, arkitektura, eskultura, pintura at panitikan. Almanac. Ang almanac ay isang aklat o publikasyong inilalathala taon-taon na naglalaman ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa iba't ibang larangan gaya ng kaganapan sa bansa, palakasan, relihiyon, politika, panahon, estadistika at mahahalagang petsa. C. False cognates. Ang false cognates ay mga salita na magkakatulad ang anyo o tunog sa dalawang dialekto o wika, ngunit magkaiba ang kahulugan. Kapag ang isang salita ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dialekto, ito ay halimbawa ng false cognates. B. Ang distractor ay di dapat maging kaakit-akit sa mga sasagot ng pagsusulit na hindi nakakaiyak ng wastong sagot. Sa paggawa ng multiple choice items, ang distractor ay mga maling sagot na dapat mukhang kapani-paniwala ngunit hindi dapat masyadong kaakit-akit sa mga mag-aaral na walang sapat na kaalaman. Layunin nitong masuri ang tunay na pag-unawa, hindi ang galing sa paghula. Ay mayaman. Sa pangungusap na ang gatas ay mayaman sa sustansya, ang panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno. Simuno, ang gatas, ito ang pinag-uusapan. Panaguri, mayaman sa sustansya, ito ang nagsasabi ng katangian ng simuno. Talahanayan ng espesipikasyon. Ang talahanayan ng espesipikasyon o Table of Specification ay isang chart na ginagamit sa pagbuo ng pagsusulit.
Ito ay naglalaman ng mga layunin o kasanayang sinusukat, bilang ng item sa bawat layunin, bilang kung saan matatagpuan ang item, bahagdan ng item ayon sa saklaw ng layunin. C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago, subalit may mga bagay nang di nag-iiba. Ang pangungusap na hugnayan ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa, dependent clause. Karaniwan itong pinagsasama ng pangatnig tulad ng subalit, habang, dahil, kung, kapa. D. Ang guro at ang kanyang kwalifikasyon. Namastigasayan ang kurikulum sa Filipino para sa batayang edukasyon magkaroon ng kasanayang komunikatibo. Isa ito sa pangunahing saligan ng kurikulum sa Filipino. Visyon-misyon ng kagawaran ng edukasyon, nagsisilbing direksyong pang-edukasyon ng bansa. Haligi ng pagkatuto. Ang apat na haligi ng pagkatuto, learning to know, learning to do, learning to live together, at learning to be. C is structural. Sa istruktural na dulog sa pagsusulit, sinusukat ang bawat kasanayang pangwika, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, ng hiwalay. Layunin nitong matukoy ang antas ng kasanayan sa bawat aspeto, gaya ng spelling, grammar, o sentence construction. Tipangabay. Ang salitang nandito ay tumutukoy sa lugar o kinalalagyan, kaya ito ay isang pang-abay na panlunan. Ginagamit ito upang ipahayag kung saan naroroon ang nagsasalita. Sa pangungusap na, nandito ako, umiibig sa'yo, ang nandito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar kung saan naroroon ang nagsasalita habang ipinapahayag ang damdamin. B. Portfolio. Ang portfolio ay isang koleksyon ng mga gawaing pampagkatuto ng mag-aaral tulad ng proyekto, pagsusulit, output, halion sa naysay, likhang sining, refleksyon. C. Paghingi ng paumanhin. Ang pahayag na hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan ay nagpapahayag ng paghingi ng paumanhin. Ipinapakita nito ang pag-amin sa isang nagawang aksyon na hindi sinasadya at may layuning humingi ng dispensa o patawad mula sa kausap. D. Pangkayarian.
Ang pang-ukol, pangatnig at pang-angkop ay mga bahagi ng pananalita na hindi nagdadala ng ganap na kahulugan sa sarili, kundi naglilingkod upang pag-ugnayin o pagdugtungin ang mga salita sa loob ng pangungusap. Dahil dito, sila ay tinatawag na pangkayarian mula sa salitang kayarian na nangangahulugang istruktura o pagkakabuo ng pangungusap. C. Pagtatapat-tapat. Pag-ugnay ng mga bansa na nasa hanay A sa katumbas na kanyang pangulo na nasa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ito ang may pinakatamang pagkakalahad ng panuto, malinaw, kumpleto at akma sa uri ng pagsusulit, matching type. Kabanata 1. Sa pananaliksik, ang Kabanata Ray Morway ay karaniwang tinatawag na kaligiran ng pag-aaral o introduksyon. Dito matatagpuan ang suliranin ng pananaliksik, kaligiran o konteksto ng isyu, layunin ng pag-aaral, kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, definisyon ng mga termino, balagtasan. Ang balagtasan ay kilala bilang supling ng matandang duplo dahil ito ay makabagong anyo ng pagtatalong pampanitikan na nagmula sa tradisyong oral ng duplo noong panahon ng Kastila. B. Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon ay tinaguriang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang malaking ambag sa pagtatag ng isang pambansang wika para sa Pilipinas. Bilang Pangulo ng Commonwealth, isinulong niya ang pagbuo ng wikang batay sa mga katutubong wika na kalaunan ay naging Filipino. Si Mara Clara. Ang Mara Clara 1992-1997 ay pinakamatagal na teleserye sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino. Tumagal ng mahigit 5 taon sa ABS-CBN. Pinagbidahan ito nina Judy Ann Santos, Mara, at Gladys Reyes, Clara. Ang una ay pagtataya sa kasanayang natamo o natandaan, samantalang ang huli ay sumusukat sa kasanayang naipapamalas. Ang tradisyonal na pagsusulit ay nakatuon sa paggunita o pag-alala ng impormasyon, Hallermer's multiple choice true or false, samantalang ang autentikong pagsusulit ay nakatuon sa aktwal na pagganap o demonstrasyon ng kasanayan, Hallermer paggawa ng proyekto, pagsasalita, pagtatanghal. Si Lupang Hinirang. Ito ang opisyal na pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas
Orihinal itong isinulat ni Julian Felipe bilang Marcha Nacional Filipina at tinagalog ang titik ni Jose Palma noong 1899. Si Maragsa. Kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig, binibigkas ng mabilis, tuloy-tuloy at may impit sa dulo. B. Metapora. Ang pahayag na ikaw ay pangarap sa buhay ko ay isang metapora dahil direktang inihahambing ang ikaw sa pangarap nang hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng parang o gaya ng hindi literal na pangarap ang tinutukoy, kundi isang simbolikong pahayag ng pagnanais o pag-ibig. Si ganito. Ang salitang ganito ay ginagamit upang ipakita o ituro ang paraan ng paggawa ng isang bagay na malapit sa nagsasalita. Sa konteksto ng pangungusap, tignan mong mabuti, ganito ang paglilinis ng isda. Ang ina ay aktwal na ipinapakita kay Goyo kung paano linisin ang isda, kaya ganito ang tamang gamit. Video ng dokumentaryong pampaglalakbay na ihanda ng kagawarang ng turismo. Ito ang pinakamabisang kagamitang panturo sa araling paglalarawan ng mga tanawin sa Pilipinas. Ang video ay nakapupukaw ng paningin at pandinig ng mga mag-aaral, nagbibigay ng aktuwal na karanasan at nakapagpapasigla ng imahinasyon. D. Andres Bonifacio. Ang sagisag panulat na Agap Ito Bagumbayan ay ginamit ni Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, sa kanyang mga akdang pampanitikan at revolusyonaryo. Isa ito sa kanyang mga pseudonym o pen name kasama ang May Pag-asa at Magdiwang. How many correct answers did you get in this review? You may share it on the comment box. I hope you got a passing score and you learn as well. Good luck Let Passers and Top Notcher, claim it. Congratulations to the March 2025 Let Passer. Congratulations teachers on passing the board exams. Your hard work and dedication have paid off. This achievement is just the beginning of a bright future ahead. Wishing you continued success in all your endeavors. The next video will appear on screen. Click it to watch, or you may choose the playlist for more related videos.